Sa nakaraan sa isang underground hideout, binuhay ni Orochimaru ang isang experiment gamit ang kidlat. Pero biglang pumalpak ang plano niya kasi umatake sa kanya yung experiment at sinira ang buong building kaya napilitan silang tumakbo ni Kabuto. Kinabukasan, dumating sina Itachi at Kisame at nakita nila yung sira-sirang experiment sa guho. Dinala nila ito pabalik sa pinuno nila na si Pain. Sa secret hideout ng Akatsuki, ginamit ni Pain yung King of Hell para ayusin yung experiment at nilagyan pa ng bagong upgrades. Sinabihan ni Pain si Itachi na hulihin ng Ninetales gamit yung bagong ayos na experiment na ngayon ay may cloak na parang badass hoodie. Sumama ito kay Itachi sa mission. Pagdating malapit sa Konoha, inutusan ni Itachi ang experiment na hanapin si Naruto. Nagsimula itong umatake ng mga villagers at tinalo pa ang Team Guy. Biglang lumitaw si Naruto para pigilan ito kasi gusto na niyang bumalik sa training. Inatake ni Naruto yung experiment gamit ang madaming clones pero tinaboy lang silang lahat. Nakachamba si Naruto at nasira yung cloak nito. Doon nila nalaman na isa pala itong mechanical na kopya niya na tinawag na Mecha Naruto. Sinimulan ni Mecha Naruto na higupin yung chakra ng Ninetales mula kay Naruto kaya nanghina siya. Dumating sina Kakashi at Yamato. Ginulo ni Kakashi si Mecha Naruto gamit ang lightning cutter habang sinagip ni Yamato si Naruto. Nakatakas silang tatlo gamit ang secret tunnel. Samantala, nagsimulang sirain ni Mecha Naruto ang village para hanapin si Naruto. Sa opisina ng Hokage, nagplano si Tsunade para ilayo si Mecha Naruto sa village. Sumakay si Naruto sa palanquin kasama si Yamato habang sina Choji, Kiba, Neji, at Shikamaru ang nagbubuhat at si Kakashi ang backup. Sinimulan nila ang plano at sinundan sila ni Mecha Naruto. Dumating si Shino kasi ayaw niyang maiwanan ulit pero natalo siya ni Mecha Naruto. Nagdesisyon ng grupo na tumakas papasok sa gubat. Nagpalit ng pwesto sina Shikamaru at Kakashi para subukang talunin si Mecha Naruto. Pero natalo si Shikamaru at binagsak siya ni Mecha Naruto sa lupa. Dahil doon, inutusan ni Tsunade si Shizo na humingi ng tulong sa Senogakure. Si Shikamaru ay nahirapan kay Mecha Naruto at tuloy-tuloy na hinahabol ang grupo habang nagpapaputok ng mga missile. Sinubukan ni Choji ang Human Bullet Tank para guluhin si Mecha Naruto pero epic fail. Nag-transform si Kiba at Akamaru bilang double-headed wolf at umatake gamit ang Fang Passing Fang pero nadali lang sila ng mecha. Natamba ang palanquin na sinasakyan ni Naruto kasi wala nang nagbubuhat. Sumali si Neji sa laban gamit ang 8 trigrams Palms Revolving Heaven. Binanatan siya ng laser ni Mecha Naruto pero walang epekto sa umiikot na shield niya. Pero dahil sa sobrang bilis ng mecha, nabasag ang depensa ni Neji at natalo siya pati na rin si Yamato. Gumamit si Kakashi ng Sharingan pero palpak din laban sa mecha. Habang na-corner na si Naruto ng mekanikal niyang kalaban, dumating si Gaara sakto para iligtas siya. Papunta na sana siyang durugin ng braso ni Mecha Naruto nang biglang lumitaw si Deidara at nang asar kaya napilitan si Gaara na habulin siya. Biglang nasummon sina Naruto at Mecha Naruto sa loob ng tiyan ng ahas ni Orochimaru na nireprogram si Mecha Naruto para sumunod sa kanya. Biglang dumating si Jiraiya at tinawag si Gamabunta para palayain sila mula sa tiyan ng ahas. Nadali agad ni Mecha Naruto si Naruto na halos maubos na ang Ninetales chakra niya. Pero nagbago ang programming ni Mecha Naruto, salamat kay Itachi, at ibinalik niya ang Ninetales chakra kay Naruto. Hinati ni Mecha Naruto sa dalawa si Orochimaru para protektahan si Naruto. Pero pina-activate ni Orochimaru ang isang switch na naglabas kay Mecha Kurama na nagwala sa Konoha. Nag-fuse si Mecha Naruto kay Naruto para labanan si Mecha Kurama pero wala ring epekto ang mga atake nila. Sa huli, nag-sacrifice si Mecha Naruto para wasakin si Mecha Ninetales. Habang nagsasaya ang mga villagers sa panalo ni Naruto, bigla silang nalunod ng malupit na quicksand waterfall flow ni Gaara. Sa kasalukuyan, nagtataka ang Shinobi Alliance kung bakit nawala ang Ten Tails sa battlefield. Tinanong ni Sakura si Hinata kung anong nangyari. Pinaliwanag ni Hinata na kinain ng kalaban ang buong katawan at chakra ng halimaw. Sabi ni Naruto kina Sasuke at Minato na hindi talaga balak ni Obito na buhayin si Madara, kundi gawin ang sarili niyang Jinchuriki ng Ten Tails. Napagtanto ni Hashirama at Tobirama kung gaano kalaking threat ang kalaban. Pinang ni First Hokage si Obito pero winasak ng bagong Jinchuriki ang mga tali at barrier gamit ang mga chakra arm niya. Sinubukan ni Minato na tawagin ang dating estudyante niya pero parang hindi nakilala ni Obito ang pangalan niya. Nagsimula namang umatake ang ibang Hokage gamit ang pagiging immortal nila para aralin ang lakas ni Obito. Pero madali lang silang tinaboy at si Hashirama napilitang harapin si Madara. Sumugod si Minato para subukan gamitin ang kahinaan ni Obito sa pagpigil ng Ten Tails.
Sa utak ni Obito, sinisira ng Ten Tails ang konsensya niya pero sa huli, nakuha niya ulit ang kontrol sa halimaw. Nag-evolve ng bagong anyo at sinubukang tapusin ang lahat ng kalaban sa isang matinding atake. Sinalba ni Tobirama sina Naruto, Sasuke, at Minato sa pamamagitan ng pag-teleport ng Truth-Seeking Ball na malapit nang sumabog pabalik kay Obito dahil tinag niya ito dati gamit ang Flying Thunder God technique. Pinuri ni Naruto si Tobirama sa galing niyang gumamit ng teknik ng tatay niya pero sabi ni Tobirama, teknik niya yon originally. Sa ibang parte ng battlefield, naglalaban sina Madara at Hashirama at napapanga ang mga allied shinobi sa lakas nila. Pinaangat ni Shikamaru ang morale ng mga sundalo. Sinabing kailangan pa rin sila. Sabi ni Madara kay Hashirama na iba ang magiging resulta ng laban nila ngayon kumpara dati. Plano ni Minato na gumawa ng opening gamit ang teknik niya at binara siya ni Tobirama dahil corny daw pangalan ng teknik. Gumamit si Sasuke ng Amaterasu pero na-deflect ni Obito dahil naramdaman niya ang chakra na naiipon sa mata ni Sasuke. Nagmarkahan sina Tobirama at Minato para magpalitan. Sumugod sina Naruto at Sasuke kay Obito, pinagsama ang Rasen Shuriken at Kaguchuchi nila. Nag-teleport si Tobirama sa likod ni Obito at si Minato naman sa harap ni Naruto at Sasuke para itama ang atake. Nagpalitan sila ng pwesto at bumagsak ang pinagsamang atake kay Obito, nawalan siya ng Truth-Seeking Balls. Nakita ni Sakura ang mga itim na apoy at tinanong si Hinata kung anong nangyari. Sabi ni Hinata, nakangiti sina Naruto at Sasuke. Pero bumalik ang mga Truth-Seeking Balls kay Obito, binasag ang atake at lumitaw siya na walang damage. Napansin ni Tobirama na hindi nagre-regenerate ang braso ni Minato. At napaisip siya na yin-yang release ang gamit ng mga orbs para kanselahin ang ninjutsu. Kailangan pa ni Naruto ng oras para makapasok sa Tailed Beast mode. Habang paubos na ang oras ng summoning, naglunsad ng huling atake si Gamekichi kay Obito pero nadepensahan ito. Sinubukan ni Minato kausapin si Obito tungkol sa pangarap nitong maging Hokage pero sinabi ni Obito na binitawan niya yon dahil sa mga pagkukulang ni Minato. Sabi ni Naruto na bilang isang hindi naging Hokage, wala siyang karapatang pagtawanan ng isang naging Hokage. Nag-ready siya ng Rasengan at tina-teleport siya ni Tobirama sa likod ni Obito. Tinamaan niya ng Senjutsu Rasengan si Obito at nasaktan nito, pinatunayan ng hinala nila base sa huling atake ni Gamekichi. Napansin ni Minato ang Sage Mode ni Naruto at kinumpara kay Jiraiya. Ang yin-half ni Kurama na nasa loob ni Minato ay pinuri si Naruto dahil napako-operate niya si Yang Kurama. Tinanong ni Yin Kurama si Minato kung balak ba niyang hayaan si Naruto na linisin lahat ng gulo niya, sabay sabi na hindi naman pala ganun kasama maging Jinchuriki. Naisip ni Tobirama na parang si Hashirama si Naruto kasi ang galing makipag-team sa Flying Thunder God technique at mag-senjutsu. Napansin ni Obito ang bagong kahinaan niya at gumawa ng isang higanteng puno na may mga bulaklak. Bawat isa sa 4 na bulaklak nag-charge ng Tailed Beast Ball. Nagpanik ang allied shinobi kung paano sila makakaligtas kasi kaya lang ay teleport ni Minato at Tobirama ang tig-isa. Gusto sanang tumulong ni Hashirama pero hinarang siya ni Madara, sabay paalala na mare-regenerate lang sila dahil sa pagiging Edo Tensei. Naglabas si Obito ng mga chakra receiver at gumawa ng barrier para ikulong ang alliance kasama ng puno. Nag-fist bump sina Naruto at Minato bilang plano, pinagsama nila ang dalawang Kurama halves nila. Nagbalot si Obito ng protection na chakra cloak habang nambabara kay Minato, paalala na anniversary ng pagkamatay nila ni Kushina kinabukasan. Pero sabi ni Naruto, birthday niya yun. Napangiti si Minato, proud sa pagiging mature ng anak niya. Pinagsama nila ang Kurama chakra nila at bumalik ang chakra cloak ng buong alliance. Dumating si Jugo at sinabi kay Sasuke na kailangan na nilang tumakas gamit ang reverse summon. Nag-share ulit ng chakra si Naruto sa kanila. Nagpaulan si Obito ng Tailed Beast Balls. Pero safe ang lahat ng allied shinobi na teleport sila palabas ng barrier ni Minato gamit ang chakra ni Naruto. Napansin ni Tobirama na parang shadow clone technique ang style ng chakra sharing ni Naruto. At natuwa si Naruto na alam ni Tobirama yon, sabay reveal na siya ang nag-imbento ng technique. Gusto pa sanang kausapin ni Minato si Naruto pero sabi ni Naruto di na kailangan kasi nakausap na niya dati ang chakra ng mama niya. Habang nag-iimot si Minato, proud na proud siya sa paglaki ni Naruto. Sabi niya sa isip niya, parang kahit ano kaya nilang gawin pag magkasama sila. Naalala niya si Kushina at yung mga moments nila noon. Halos maiyak na siya, gusto pa sana niyang mas makasama at makakwentuhan si Naruto. Pero pinutol yun ni Naruto, sabi niya tunay na lalaki daw alam na ang feelings ng isa't isa kahit walang salita. Nagpakatatag si Minato, tapos na-realize nila bigla na seryoso ulit ang laban. Pasugad agad si Naruto sa Tailed Beast mode na parang YOLO lang.
Si Tobirama sarcastic na sinabi na confident siya sa talino ni Naruto kasi baka makalimutan nito na senjutsu lang ang effective kay Ten-Tails Jinchuriki. Tama nga siya kasi natarante si Naruto. Si Kurama tawang-tawa lang, sabi pa nga natalo na ni Naruto lahat ng Hokage pagdating sa pagiging tanga. Pinapaalala ni Kurama na dati nung kalaban nila si Nagato, naghalo yung Nine-Tails Chakra at Senjutsu Chakra ni Naruto. Sabi niya pwede na nilang gawin yun ulit pagsabayin ng Sage Mode at Nine-Tails Chakra Mode. Yung kalahating Kurama na nasa loob ni Minato sinabi rin na kaya niya ring mag-Tailed Beast Mode para suportahan ang anak niya. Dahil sa marka ni Tobirama, nakalapit sina Naruto at Minato at nakatama ng atake kay Obito na napigilan lang gamit ang mga chakra arms at itim na substance. Para sirain yon, naghanda sila ng Tailed Beast Ball na may natural energy. Pero si Obito naman nag-decide na sabay-sabay na, pinalabas ang Ten-Tails para both defense at tuloy na rin ang plano niya. Yung katawan ng Ten-Tails naging isang sobrang laki na puno. Nag-release ng Six Red Yang Formation para yung mga sanga niya manghigop ng chakra ng lahat ng Shinobi Alliance. Sabi ni Gyuki kay Bina ito na ang final form ng Ten-Tails. Habang nanlumo si Hashirama sa nakikita, chill lang si Madara at nag-explain ng backstory kung paano niya nadiskubre lahat ito sa Uchiha Stone Monument. Sabi niya walang kwenta ang realidad kasi ang tao, laging magpapapatayan at magkakagalit. Lipat ang eksena kay Obito, pinatigil niya muna yung mga sanga ng puno. Satisfied na siya na halos bibigay na ang alliance. Sabi niya, humiga na lang daw sila ng tahimik kasi sapat na ang pagdurusa nila at malapit na rin silang matapos pag fully na mulaklak yung malaking bulaklak sa tuktok ng puno para mag-cast ng Infinite Tsukuyomi. Yung 5 cage papunta na sa battlefield sakay sa buhangin ni Gaara. Mula sa malayo, kita nila yung puno na naging anyo ng Ten-Tails. Si Katsuyo nagsimula magchika kung ano na ang nangyayari. Sa mismong battlefield, hirap na hirap si Shikamaru kasi nasipsip na yung chakra niya ng Holy Tree. Sinubukan ni Sakura na pagalingin siya gamit si Katsuyo pero namatay din pati clones niya. Umiiyak si Naruto kasi daming namatay na kasama nila. Sinamantala naman ni Obito yun para suran siya at i-break yung will niya. Sabi ni Hashirama sa lahat, huwag kayong susuko kasi mas malala pa ang plano ni Obito kaysa mamatay. Biglang dumating si Orochimaru kasama sina Suigetsu at Karen na parang tropang may sariling entrance. Habang patuloy naglalaban sina Hashirama at Madara, sinabi ni Madara na mga 15 minutos na lang mamumulaklak na yung puno. Plano pa niyang makipag-switch places kay Obito gamit ang senjutsu ni Hashirama. Pinasa ni Hashirama yung info sa lahat gamit ang teknik ni Ino. Si Sasuke naka-Susanoo mode na at pinutol yung isang malaking sanga ng puno. Tanong niya kay Naruto kung hanggang doon na lang ba siya. Si Naruto naman biglang nag-Tailed Beast Mode at Sage Mode sabay nagpa-share ng feelings sa lahat gamit ulit teknik ni Ino. Si Sasuke pinaganya si Jugo para ma-activate yung Sage Transformation sa Susanoo niya. Sabay silang sumugod ulit para kalabanin si Obito. Pero medyo bagsak pa moral ng alliance kaya si Hashirama nagkwento ng throwback yung unang Cage Summit. Sabi niya pangarap niya noon ay pag-isahin lahat ng Shinobi. Nagka-boost ng motivation ang tropa. Naghanda na sila para lumaban ulit habang dumating na yung 5 cage sa battlefield, lahat sama-sama at ready na makipagbakbakan. Pagdating ng 5 cage sa battlefield, sabi nila bawal matalo dito. Samantala, todo bakbakan sina Naruto at Sasuke laban kay Obito. Si Sakura naman tuloy-tuloy gamutan kay Shikamaru, mabagal ang progress pero promise niya hindi niya papatayin ito. Bigla na lang lumabas yung version isang cloak ni Naruto at bomb alat kay Shikamaru, sabi ni Ino, kusal daw yon kasi extension ng will ni Naruto. Nakabawi na ng lakas si Shikamaru. Dumating si Tsunade at tuluyang pinagaling si Shikamaru, sabay puri kay Sakura na ang galing daw niya. Pagkatapos makipagkikahan sandali sa lolo niya, nirali ni Tsunade at ng ibang cage lahat ng tropa. Sa ibang dimension naman, halos ready na bumalik si Kakashi sa battlefield. Nag-move out na ang alliance para sirain yung tree form ng Ten-Tails. Nagtanong si sensei niya kung anong plano niya at si Orochimaru sumali na din sa laban, naglabas ng madaming ahas para umatake sa Ten-Tails. Si Hiruzen naman pinukpok ng todo gamit ang staff ni Enma at nabasag yung isang sanga. Si Tsunade at Sakura sinubukang i-summon yung 1/10 ni Katsuyo para gamutin lahat ng sugatan sa tropa gamit yung mga seal nila. Sina Naruto at Sasuke patuloy na binabanatan si Obito pero ang dami niyang dodge moves kaya di sila makascore. Nung sinabi ni Obito na time to sleep na kayo, sinunggaban niya sila gamit yung chakra arms niya. Napuwersa silang matanggal sa Sage-Tailed Beast Mode at Susanoo. Tinanong ni Obito kung bakit pa lumalaban si Naruto, sagot naman niya, di siya umaatres sa salita niya, yun ang nindo niya. Sabi pa ni Naruto na bukas na lang siya matutulog at mangangarap sa sarili niyang paraan.
Habang yung Susanoo ni Sasuke binalot yung Tailed Beast mode ni Naruto, ready na sila ulit sa laban. Ang Susanoo ni Sasuke sinuot niya kay Naruto na naka-Senjutsu Enhanced Tailed Beast mode. Si Obito naman nagpakita ng malaking kalasag at yung Sword of Nunoboko, yung espada daw na ginamit ng Sage of Six Paths para hubugin ang mundo. Si Naruto gumawa ng siyam na Rasengan, tig-isa sa bawat buntot ni Kurama, tapos tinawag lahat ng tropa para sumali sa gulo. Isa-isa silang tumalon sa mga buntot ni Kurama at nagkaroon sila ng Tailed Beast Mode Cloak. Sabay-sabay nilang pinakawalan yung mga Rasengan kay Obito. Kaya nabutas yung depensa niya at sinugod ni Naruto at Sasuke, sabay tagos at malupit na tama. Resulta nun, nahugot palabas lahat ng chakra ng mga Tailed Beast kay Obito. Nagsimula yung malaking tug of war, hinayla ni Naruto yung chakra habang si Obito nagpupumilit na huwag pakawalan. Sumali si Nagaara at Killer Bee, hinayla nila yung chakra ng kanika nilang mga bidyo. Yung natitirang Konoha 11 at buong Shinobi Alliance sama-sama din sa paghila. Sa utak ni Obito, nakita niya yung buong allied Shinobi forces na katapat sa kanya. Habang kinakausap siya ni Naruto, nagsimulang magsisi si Obito sa lahat ng ginawa niya, iniisip kung paano kaya kung naging Hokage siya. Sabi ni Naruto na siya daw si Obito Uchiha at tatanggalin niya yung maskara niya for good. Habang pinapatunayan ni Naruto na totoong tao si Obito, sabi ni Obito na wala na raw pakeyon kasi naging parang second six paths na siya. Hindi agree si Naruto, sabi niya na pareho sila ni Obito sa maraming bagay, pareho ang pinagmulan, mga pangarap, at paniniwala. Sabi ni Naruto na walang aamin sa pangarap ni Obito kasi ninakaw nito ang kalayaan ng lahat. Sagot naman ni Obito na tama, magkamukha nga sila, kaya nga gusto niyang ipakita kay Naruto na walang pag-asa ang mundo. Pinaliwanag ni Obito na nakita niya ang dati niyang sarili kay Naruto. At gusto niyang sumuko na ito sa mga pangarap niya bago siya masaktan. Tinawag siya ni Naruto na tumatakas sa buhay, pero si Obito, matigas, sabi niya ginagawa lang niya yung dapat gawin ng Hokage, magdala ng kapayapaan sa mundo, at nakahanap siya ng shortcut para dito. Pero matindi si Naruto, sabi niya walang shortcut sa pagiging Hokage kasi ang Hokage yung nauuna sa lahat para gawing mas madali ang daan para sa iba. Determinado pa rin si Naruto na gisingin si Obito sa katotohanan. Nagsimulang balikan ni Obito ang mga alaala niya sa Team Minato, lalo na si Rin na laging nag-aalaga at tunay na may malasakit sa kanya. Naniniwala si Naruto na may koneksyon pa rin si Obito sa mga dati niyang kaibigan, ebidensyang kahit kontrolado na siya ng Ten Tails noon, naalala pa rin niya ang mga kasama niya para di tuluyang mawala ang sarili niya. Medyo nag-aalangan na si Obito kung tama pa ba ang ginagawa niya. Sabi ni Naruto, hindi niya hahayaang hilahin ni Obito ang lahat sa madilim niyang daan at ituloy pa ang Eye of the Moon plan. Inabot ni Naruto ang kamay niya kay Obito at hinikayat siyang tanggapin ulit ang sarili bilang shinobi ng Konoha at magsimulang itama ang mga kasalanan niya. Kunwaring nagabot si Obito sa kamay ni Naruto pero bigla niya itong sinakal. Sabi niya wala siyang pinagsisisihan sa landas na pinili niya, kaya nainis si Naruto. Galit na sinabi ni Naruto na nakita niya lahat ng iniisip ni Obito at tigilan na ang pag-i-imagine na Hokage siya. Nakawala si Naruto sa sakal at sinuntok si Obito. Hinailan niya pababa ang kamay ni Obito at nawala ang kapangyarihan ng Uchiha matapos mapalaya ng Allied Shinobi Forces ang mga bidyo. Higa na talunan si Obito habang nakatingin sa buwan. Malungkot kasi hindi niya napuno yung butas sa puso niya. Nagpasalamat naman ang mga bidyo kay Naruto dahil pinalaya sila. Samantala, hinugot ni Sasuke ang espada niya at tinutok kay Obito na nakahandusay. Bigla namang dumating si Kakashi mula sa ibang dimensyon at pining si Obito habang nakatutok ang kanay. Sabi ni Kakashi responsibilidad niya si Obito at tangkang patayin ito pero napigilan siya ni Minato na sakto ang dating. Pinayapa siya ng Yellow Flash at sinabi na nagbago na si Obito. Kaya binaba ni Kakashi ang kanay niya. Sa ibang parte ng laban, naghanda si Naruto para kalabanin si Madara, gumawa ng Big Ball Rasen Shuriken, sobrang laki na parang ilaw sa daraanan ng mga kasama niya. Habang binibitawan ni Naruto ang kanyang finishing blow, ginamit ni Hashirama ang Wood Dragon para gapyusin si Madara at sabay higupin ang chakra niya. Pagkahagis ni Naruto ng atake, sabay-sabay nagmarcha ang Allied Shinobi Forces papunta kay Madara. Dumating din si Sai para samahan si Naruto. Samantala, kinausap ni Gaara si Shokaku para humingi ng tulong. Ayaw pa nung una si Shokaku pero pumayag din siya, kunwari lang para patunayan na mas astig siya kay Kurama, pero deny to death na tinutulungan talaga si Gaara. Habang naghahanda ang Sand Duo, nagtanong si Son Goku kung sasali rin ba sila. Sinabi niya na tutulong din silang mga bidyo. Tinanong ni Son Goku si Gaara kung kaibigan ba niya si Naruto.
Naalala ni Gaara ang madilim niyang pagkabata bilang Jinchuriki, kung paano siya kinasukluman ng mga taga-Nayon at paano lahat yon nagbago nang makilala niya si Naruto. Sabi niya kay Four Tails, si Naruto ang una niyang naging kaibigan. Tumayo siya bilang leader at inakay ang lahat ng video papunta sa laban. Sa nakaraan, umuwi si Hinata galing academy at sinalubong siya ng todo ni Hanabi at nagyayang maglaro. Pero nainis si Hanabi kasi kailangan ni Hinata mag-training kasama si papa nila kaya hindi sila makakapaglaro. Kinabukasan, naglalakad si Hanabi at si Natsu sa Nayo nang makita nila si Naruto na pinapagalitan. Nagtanong si Hanabi kung bakit tinatrato si Naruto na parang salot. Sinabi ni Natsu na layuan na lang niya ito. Pag-uwi, dali-daling tinapos ni Hanabi ang mga gawain niya. Pagkatapos, sumilip siya sa training ni Hinata kasama si Neji. Nakita niyang parang sasaktan ni Neji si Hinata pero pinigilan siya ni Hiyashi at pinaga niya ang curse seal ni Neji. Napansin ng Hyuga Elder na sumisilip kanina si Hanabi. Nilapitan siya at ipinaliwanag kung ano ang nangyari at ang kapalaran ng branch family na protektahan ng Byakugan. Dahil dito, si Hiyashi na ang naging sparring partner ni Hinata. Nag-alala ang Elder at sinabi na hindi bagay si Hinata maging tagapagmana ng clan. Nag-training mag-isa si Hanabi ng todo kaya napansin siya ng Elder at sinabi ito kay Hiyashi. Nag-alala si Hiyashi na mahina si Hinata kaya nagpasya siyang magpa-duel sa dalawang magkapatid para malaman kung sino ang karapat-dapat maging pinuno. Sa huli, natalo si Hinata at si Hanabi ang idineklarang bagong heiress ng clan. Habang tuloy-tuloy ang training ni Hanabi kasama ang papa niya, iniisip niya na nakatadhana siyang maging mas malakas kaysa kay ate Hinata. Sinabihan siya ni Natsu na sasali si Hinata sa Chunin exams pero sinabi niyang sayang lang yon. Nang sabihin ni Natsu na grabe ang sugat ni Hinata matapos makipaglaban kay Neji, dali-dali siyang pumunta sa Konoha Hospital. Tinanong niya si Hinata kung bakit hindi na lang nag-withdraw. Sagot ni Hinata na hindi siya susuko at yun daw ang nindo niya. Pumunta si Hanabi sa finals kasama si Papa para panoorin ang laban ni Naruto at Neji. Makikita rin si Hanabi na nagte-training ng 8 trigrams palms revolving heaven sa ilalim ng supervision ng tatay niya pero palpak siya. Nanunood si Hanabi kay Hinata habang nagte-training kasama si Neji at nagtataka kung bakit confident si ate kahit tinawag siyang failure ng papa nila. Pagbalik nila sa Nayon mula sa biyahe, nalaman nila na inatake ng Akatsuki ang Konoha kaya dali-dali silang tumakbo pabalik. Pagdating nila, nagulat sila na lumaban si Hinata mag-isa laban kay Pain. Narealize ni Hanabi ang tapang ni Hinata at na hindi ito sumuko kaya muling humanga siya sa ate niya. Sabay sabing gusto na niyang mag-training kasama ang papa niya para mas lumakas pa siya. Sa kasalukuyan habang nakahandusay si Obito at wala ng lakas, sabi niya na si Rin lang ang naging ilaw at pag-asa niya sa buhay at nagbago ang mundo nung nawala ito. Sabi ni Minato na mamamatay si Obito kasi tinanggalan siya ng video pero kalma si Yin Kurama at sinabi na mabubuhay siya dahil may demonic statue sa loob niya. Sa ibang parte ng laban, napigil ni Hashirama si Madara matapos mabaigo yung atake ni Naruto na saktan siya. Pero di alam ng lahat, may palihim na plano si Madara. Sinubukan ni Obito na itama ang mga mali niya gamit ang Samsara of Heavenly Life technique para buhayin lahat ng pinatay niya. Sabi niya na gets na niya kung bakit nagbetray si Nagato. Pero biglang lumitaw si Black Zetsu mula sa lupa at inagaw ang katawan ni Obito para pilitin siyang buhayin si Madara. Si Sai naman, todo effort na isil yung na-immobilize na Madara pero bigo siya. Buong nabuhay si Madara pero may kapalit kumakalas yung mga mata niya kasi isinuko niya yon nung nabubuhay pa siya dati. Di na pinatagal ni Sasuke at sinunog siya gamit Amaterasu pero walang epekto. Hinubad ni Madara yung armor niya tapos nakipagharapan kay Hashirama at sinimulan niyang sipsipin yung senjutsu nito. Si Sasuke naman, lumaban ng Kenjutsu pero sobrang talo siya kahit bulag si Madara. Sa ibang parte, nagtatanong si Kakashi at Minato kung ano bang nangyari, tapos sinabi ni Black Zetsu na bumalik na sa mundo ng buhay si Madara. Habang naglalaban yung dalawang Uchiha, inalok ni Madara si Sasuke na magsanib puwersa pero umayaw si Sasuke. Lamang si Madara at tumingin siya sa mga video, determined na hulihin silang lahat. Habang lumalaban ang mga video kay Madara, nanguna si Nagaara at Shukaku gamit ang teamwork jutsu para maipit muna si Madara kahit saglit. Sumunod na umatake ang ibang video gamit ang matitinding teknik nila. Ginamit ni Shukaku yung katawan niya para isil si Madara, pero bago matapos, nakawala ito gamit ang Susanoo. Biglang dumating si Naruto at sabay silang sinampal ng mga buntot ng video si Madara. Biglang may White Zetsu Army clone na lumitaw mula sa lupa at binigay kay Madara yung orihinal niyang kanang mata. Balik rinagan na si Madara at tinawag niya yung demonic statue of the outer path na lumabas mula sa katawan ni Obito.
Sinubukan ni Kakashi pigilan yung statue pero naputol lang niya yung isang braso nito. Nasa taas ng statue si Madara at nagcast ng teknik na nagpa-address sa lahat ng video sabay unleash ng mga kadena para gapyusan sila. Plano niyang kunin yung 8 at 9 tails. Habang lumalaban yung Jinchuriki na target, gusto sanang lumabas ni Naruto sa Tailed Beast mode pero hindi niya mapigilan yung chakra ni Kurama. Sabi ni Madara na wala nang kwenta yung effort ni Naruto at lumipat ng pansin kay Shukaku. Gumawa si Gaara ng dalawang higanteng kamay na buhangin para pigilan yung kadena na humahatak kay One Tail. Nagulat si Shukaku na dine defense siya ng dati niyang host at naalala niya yung mga pinagdaanan nila ni Gaara. Naalala rin ni Shukaku yung usapan nila ng dati niyang Jinchuriki na si Banpuko at na-realize niya na si Gaara yung sinasabi nung pari dati. Nag-activate si Madara ng Susanoo at pinukol ng espada si Gaara pero na-deflect ito ni Shukaku at mayabang pa niyang sinabi na pride niya ang kanyang absolute defense. Kahit na napigilan ni Shukaku yung unang espada ng Susanoo ni Madara, pinukol ulit ng Uchiha ang isa pang espada kay Gaara at natamba siya. Sabi ni Shukaku wag sobrahan pero laban pa rin si Gaara at sinigaw na pantay na sila ngayon ng Tanuki. Nahila lahat ng video papasok sa demonic statue of the outer path kaya napuwersa si Naruto na lumabas sa tailed beast mode niya. Nawalan siya ng malay matapos ma-extract si Kurama at bumagsak siya pero sinalo siya ng buhangin ni Gaara para di masaktan sa paghulog. Nasil pabalik sa statue yung mga video habang binara ni Madara yung minion niya na madaldal. Samantala, sinugod ni Tobirama si Madara mula sa likod at nakipaglaban para makakuha ng oras si Gaara na makatakas kasama si Naruto. Si Sasuke naman bumalik na sa laban pero bago yun binigyan siya ni Hashirama ng sariling chakra at isang technique para kontra sa senjutsu ni Madara. Pagdating niya kay Madara, bigla siyang nasuspend sa ere bago makaatake at tinarak siya ng matindi ni Madara. Sa ibang lugar, gamit ang Kanzan Lotus King, inatake ni Toby yung Shinobi Alliance pero pinigilan siya ni Hiruzen. Si Orochimaru at grupo niya nagtago para magplano ng surprise attack habang si Karen umiiyak ng malala dahil naramdaman niya yung nangyari kay Sasuke. Habang binibitbit ni Gaara si Naruto papalayo ng ligtas, nalaman ni Hinata gamit ang Byakugan niya na bumabagal na tibok ng puso ni Naruto kaya tumakbo siya papunta doon pero nadapa siya dahil paubos na chakra niya. Si Sakura na lang ang may sapat na chakra kaya siya yung nagpagaling kay Naruto. Habang binabalot ng lungkot si Sakura at Karen, na-realize nila pareho na pag nagpatuloy ito, parehong mamamatay sina Naruto at Sasuke.